Choco Moist Cake with Yema Frosting. Let's go! For this recipe, gagamit tayo ng 2 cups of all-purpose flour, 1 cup cocoa powder, maglalagay rin tayo ng half tablespoon of baking powder and half tablespoon of baking soda. And mag-a-add din tayo ng 2 cups of brown sugar. Then, i-mix lang natin mabuti. For the wet mixture naman, gagamit tayo ng 2 pieces of egg. And maglalagay rin tayo ng 500 ml of water. And half cup of canola oil or corn oil. And then, i-mix well lang natin. And then, ayan, kapag nahalo nyo na mabuti yung wet mixture, pwede na natin siyang ihalo sa ating dry mixture. Tapos, i-mix lang natin mabuti hanggang sa wala na tayong makita mga trace ng mga flour. Gagamit din tayo ng strainer para talaga walang maiwang mga bubuo sa ating mixture. Para smooth talaga kapag binake na natin. For this recipe, makakagawa tayo ng 6 inches na size of cake. Ang paglalagay rin pala ng mixture, half lang din yung nilagay ko kasi lalagyan pa rin natin siya ng Yema frosting. And every time na magbe-bake tayo, kailangan naka-preheat na yung oven natin. Kaya nung preheat na rin ako ng oven ng 160 degrees Celsius. Mga 30 minutes before tayo mag-bake, kailangan naka-preheat na yung oven natin para ma-reach na talaga niya yung temperature na gusto natin. Tapos ayan, naka 160 na yung aking oven kaya ready to bake na to. Then, i-bake lang natin siya for around 25 to 30 minutes. Then, balikan lang natin. Then, after 25 minutes, ayan, luto na yung ating cake. Then, set aside lang muna natin yung cake. Tapos, hintayin lang natin muna siyang lumamig bago tayo maglagay ng frosting. Medyo marami pala akong binigay itong frosting natin. Kasya to sa 20 pieces na 6 inches na size of cake. Gagamit tayo ng 16 pieces of egg yolk, 8 can of evaporated milk, and maglalagay rin tayo ng 1.5 cup of cornstarch. Yung cornstarch pala, hindi ko siya direct nilagay dito sa ating mixture kasi baka magbubo. Kaya ang ginawa ko, kumuha lang muna ako ng konting milk tapos saka ako tinunaw doon yung cornstarch natin. At saka ko siya nilagay dito sa ating mixture. Ayan. Tapos ginamitan ko rin siya ng strainer para sure na walang maiwan na bubuong mga cornstarch bago natin sindihan yung kalan. And sa medium natin ilalagay yung apoy natin para hindi masunog yung ating mixture. And sa paghahalo pala, dahan-dahan lang, huwag masyadong mabilis. Kasi pag mas mabilis yung paghalo nyo, nagpapasok kayo ng air sa loob, mas matagal nating mapapakulo yung ating pinaka-mixture. Kaya sa paghahalo, kailangan dahan-dahan lang. Medyo matagal ka nga lang maghahalo pero worth it naman yung paghihintay mo kapag naluto na tong ating pinaka-frosting. Then ayan, kapag nakita nyo lumalapot na yung ating pinaka-frosting, pag na-reach na yung gusto nyo yung consistency, pwede nyo napatayin yung kalan tapos lalagyan natin siya ng 2 cups of butter. Then after natin may lagay yung butter, i-mix lang ulit natin hanggang sa matunaw na yung butter natin. frosting, kailangan habang mainit, ilagay na natin siya sa cake.
Kasi mabilis itong mag-set, mas mahirapan tayo maglagay kapag malamig na yung ating frosting. Then, nag-drizzle lang din ako ng chocolate syrup sa ibabaw para mas masarap at mas maganda tingnan. And this is it, our Choco Moist Cake with Yema Frosting. Yun lang po, maraming salamat. Bye!